Maagang gumising si Mang Temyong, bago pa man sumikat ang araw. Sa kanyang munting tirahan sa Pasay, maririnig na ang paggalaw ng kawali at ang ingay ng sandok habang naghahanda siya ng agahan. Kahit pa nga simple lang ang kanyang pamumuhay, pinipilit niyang maghanda ng masustansyang pagkain para sa kanyang dalawang anak na sina Edward at Jenny, na parehong nasa kolehiyo. "Edward, Jenny, gising na mga anak, mag-agahan na kayo," tawag niya habang sinisimulan niyang balutin ang mga tindang gulay para sa araw na iyon. Habang kumakain, binuksan ni Edward ang usapan tungkol sa kanilang gastusin sa paaralan. "Tay, may babayaran po kami sa susunod na linggo para sa mga proyekto namin." Medyo malaki-laki po ito. Nakaramdam ng bigat si Mang Temyong, ngunit pinilit niyang itago ito. "Magkano ba ang kailangan ninyo?" tanong niya. "Mahigit 3,000 po para sa aming dalawa, tay," sagot ni Jenny, na may halong pag-aalala sa kanyang boses. Tumango si Mang Temyong, "Sige mga anak, gagawan natin ng paraan. Basta't mag-aral kayo ng mabuti." Matapos ang agahan, nagbihis si Mang Temyong at naghanda para sa mahabang araw sa palengke. Dala ang kanyang mga bayong na puno ng mga gulay, naglakad siya papunta sa kanyang pwesto, isang routine na ginagawa niya araw-araw. Sa kanyang paglalakad, laging gumugulo sa isip niya ang parehong tanong, paano ko mapupunan ang lahat ng pangangailangan ng aking mga anak? Sa palengke, bati dito, bati doon ang naging simoy ng umaga. "Mang Temyong, mukhang maganda ang mga gulay mo ngayon sabi ni Aling Celia, na nagtitinda ng isda sa katabing pwesto. Ngumiti si Mang Temyong. "Salamat Aling Celia, pero sana'y maganda ang benta ngayon," tugon niya, bagaman may bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Habang naghahanda ng kanyang mga paninda, may lumapit na batang lalaki sa kanyang pwesto. "Tito Temyong, baka po pwede makahingi ng kaunting kangkong. Para po sana sa pagkain namin sa tanghalian," mahiyaing tanong ng bata. Agad namang kinuha ni Mang Temyong ang ilang tangkay ng kangkong at iniabot ito sa bata. "Sige, kunin mo ito. Pakisabi kay nanay mo mag-ingat palagi," sagot niya. "Tito, salamat po," masayang sabi ng bata habang tumatakbo palayo. Habang pinagmamasdan ni Mang Temyong ang batang papalayo, bumalik sa isip niya ang kanyang mga anak. "Kahit kailan, hindi ko hahayaang maranasan nila ang magutom," isip-isip niya. Nagsimula nang dumami ang bumibili sa kanyang pwesto, at kahit papaano ay nabawasan ang kanyang pag-aalala. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti at masiglang pagtawag sa mga mamimili, nananatili ang mabigat na damdamin at mga tanong sa kanyang puso. Tinitiis niya ang pagod at hirap, alang-alang sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Ang kanyang araw-araw na pakikibaka ay nagpapatuloy, ngunit buo ang kanyang loob na harapin ang lahat ng ito para sa kanyang pamilya. Pagkatapos ng mahabang araw sa palengke, naglakad pa uwi si Mang Temyong sa madilim na eskinita patungo sa kanilang tahanan. Ang mga ilaw ng poste ay kumukurap-kurap, nagbibigay ng bahagyang liwanag sa kanyang landas. Ang gabi ay tahimik maliban sa mga yapak ni Mang Temyong sa malubak na daan. Sa kanyang pagmumuni-muni tungkol sa mga pangyayari ng araw na iyon, biglang may narinig siyang mahinang tinig mula sa kanyang likuran. "Magandang gabi, Mang Temyong." Napalingon siya, at nakita niya ang isang maliit na nilalang, nasa isang talampakan ng taas, na nakasuot ng makulay na damit. Ito ay isang duwende, hindi pangkaraniwan sa kanyang paningin. "Ha? Sino ka at paano mo nalaman ang pangalan ko?" nagtatakang tanong ni Mang Temyong, habang tinitingnan ang di pangkaraniwang bisita. "Madalas kitang makita, Mang Temyong. Ako si Paglingap, ang duwende na nagbabantay sa lugar na ito," nakangiting sagot ng duwende. "Napansin ko ang iyong sipag at tiyaga sa araw-araw, at naisip kong baka kailangan mo ng kaunting tulong." Napakunot ang noo ni Mang Temyong. "Tulong? Anong klase ng tulong ang maibibigay mo? At bakit? Nakikita ko ang iyong mga hirap at alam ko ang iyong mga pangarap para sa iyong mga anak. Gusto kong mag-alok ng isang bagay na makakatulong sa iyo," paliwanag ni Paglingap, habang inilalabas mula sa kanyang bulsa ang isang lumang basket. Ito ang mahiwagang basket, na magpapadami ng anumang ilagay mo sa loob. Gamitin mo ito, at hindi ka na mag-aalala pa sa iyong paninda. Tinitigan ni Mang Temyong ang basket, hindi makapaniwala sa sinasabi ng duwende. "Bakit mo ito ibinibigay sa akin? At paano ako maniniwalang totoo ito? Napili kita dahil sa iyong kabutihan at pagiging matulungin sa iyong kapwa.
Ang basket na ito ay para lamang sa mga may mabuting puso, sagot ni Paglingap. Hindi ko hinihingi ang anumang kapalit. Ngunit tandaan mo, ang mahika ay may sariling kondisyon. Gamitin mo ito para sa kabutihan, at huwag mong hayaang masilaw ka sa kasakiman. Humugat ng malalim na hininga si Mang Temyong. Ang kanyang isip ay naguguluhan, ang alok ay tila hindi makatotohanan, ngunit ang kanyang puso ay nagsasabi sa kanya na magtiwala. Sige, tatanggapin ko ang iyong tulong. Maraming salamat Paglingap. Pangako, gagamitin ko ito para sa kabutihan. Ngumiti si Paglingap. Alam kong gagawin mo, Mang Temyong. Kung kailangan mo ako, tawagin mo lang ang pangalan ko. At tulad ng isang bulong ng hangin, unti-unting nawala si Paglingap sa dilim, iniwan si Mang Temyong na may hawak na mahiwagang basket. Tinitigan ni Mang Temyong ang basket, umaasa at nagtataka sa mga posibilidad na maaring dala nito. Sa gabing iyon, hindi lamang ang basket ang kanyang bitbit pauwi, kundi pati na rin ang bagong pag-asa para sa mas magandang bukas. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nagising na si Mang Temyong, puno ng pag-aalangan at pag-asa. Sa kanyang kusina, inilagay niya ang mahiwagang basket sa ibabaw ng mesa, tinitigan ito ng ilang sandali bago siya kumuha ng isang piraso ng kamatis mula sa kanyang lumang basket. Subukan nga natin kung totoo ang sinabi ni Paglingap, bulong niya sa sarili habang dahan-daang inilalagay ang kamatis sa loob ng basket. Habang pinapanood niya ang loob ng basket, naghihintay siya ng anumang palatandaan ng mahika. Lumipas ang ilang minuto, at walang nangyari. Siguro biro lang ang lahat ng ito, sabi niya sa sarili, halos mawalan na ng pag-asa. Ngunit sa isang iglap, may narinig siyang isang mahinang ugong, at naramdaman niyang unti-unting gumagalaw ang basket. Halos hindi makapaniwala, pinanood ni Mang Temyong ang kamanghamanghang pangyayari. Ang mga kamatis ay nagsimulang dumami, mula sa 1 hanggang 2, 4 at higit pa, hanggang sa ang basket ay napuno na ng mga sariwang pulang kamatis. Hindi ba ako nananaginip? Totoo ba ito? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkamangha. Nang mga sandaling iyon, pumasok ang kanyang anak na si Edward sa kusina, nakita ang tambak na mga kamatis. Tay, ano po ang nangyari? Saan nanggaling ang lahat ng mga kamatis na ito? Tanong niya, puno ng pagtataka. Napangiti si Mang Temyong, Edward, may ipapakita ako sa iyo, ngunit mahirap paniwalaan. Ito ay mahiwagang basket na ibinigay sa akin ng isang duwende. Sinimulan niyang ikwento ang buong pangyayari ng nakaraang gabi, habang si Edward ay nakikinig, halos hindi makapaniwala. Tay, sigurado po ba kayong totoo ito? At hindi po ba ito delikado? Tanong ni Edward, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at pagkamangha. May babala nga ang duwende. Dapat gamitin ito sa kabutihan at hindi sa kasakiman, paliwanag ni Mang Temyong, habang seryosong tinitingnan ang basket. Pangako Edward, gagamitin natin ito para makatulong, hindi lamang para sa atin, kundi para sa iba rin. Nakaramdam si Edward ng isang kakaibang halo ng pagtataka at paghanga. Tay, kung magagamit natin ito ng tama, maaari itong maging sagot sa ating mga dasal. Tumango si Mang Temyong, iyon nga ang plano ko anak. Magsisimula tayo sa pagdadala ng mas maraming gulay sa palengke. Maaari nating ibenta ito sa mas mababang presyo para makatulong din sa mga kapwa natin naghihirap. Ang kanilang usapan ay nagpatuloy habang pinaplano nila kung paano haharapin ang bagong yugto ng kanilang buhay na ito. Ang bawat salita, bawat pangarap, ngayon ay may kasamang bagong pag-asa, na binigyan ng kapangyarihan ng isang mahiwagang basket. Ang mga gulay ay hindi lamang simbolo ng kanilang kabuhayan, kundi pati na rin ng bagong simula at ng mga posibilidad na hatid ng mahika at kabutihan. Sa sumunod na araw, maagang nagtungo si Mang Temyong sa palengke dala ang mahiwagang basket. Nakatago ito sa ilalim ng kanyang karaniwang mga paninda, na parang isang lihim na kayamanan. Sa kanyang isipan, umiikot ang mga plano kung paano niya gagamitin ang basket sa pinakamabuting paraan. Pagdating sa palengke, agad siyang nag-ayos ng kanyang pwesto. Kinuha niya ang ilang piraso ng patatas mula sa kanyang regular na basket at maingat na inilipat ito sa mahiwagang basket. Sandali lang, at nagsimula na namang dumami ang mga patatas. Sa bawat pagdami, lalong lumaki ang ngiti sa kanyang mukha. Habang abala siya sa pag-aayos ng kanyang mga paninda, napansin ni Aling Celia ang kanyang kakaibang kilos. Lumapit siya kay Mang Temyong at nagtanong, Temyong, parang ang dami mong dala ngayong araw ah.
bago yata yung basket mo, hindi ko yata nakita yan dati. Nagkibit balikat si Mang Temyong at ngumiti, oo Aling Celia, bagong bili ko lang. Maganda nga maluwang at matibay. Pinili niyang huwag ibahagi ang sikreto ng mahiwagang basket, nais niyang masiguro muna ang kaligtasan ng kanyang regalo. Habang tumatagal ang umaga, lumapit ang mga suki ni Mang Temyong, at isa-isa nilang napansin ang kakaibang dami at sariwa ng kanyang mga gulay. Temyong, bakit parang mas sariwa at mas marami ang paninda mo ngayon? Anong sikreto mo? Tanong ni Mang Benny, isa sa mga suking bumibili ng gulay para sa kanyang karinderya. Ngiti lamang ang itinugon ni Mang Temyong. Basta Mang Benny, sikreto ng kalakal. Pero sigurado akong magugustuhan nyo ang mga ito, sariwang-sariwa at mura pa. Habang patuloy ang pagbenta, hindi maiwasan ni Mang Temyong na makaramdam ng kakaibang kasiyahan at kapayapaan sa kanyang puso. Alam niyang ang basket na ito ay hindi lamang nagdadala ng kabuhayan, kundi pati na rin ng pag-asa para sa mas maraming tao. Iniisip niya ang mga mukha ng mga taong matutulungan niya, lalo na ang mga kapwa-tindero na naghihirap sa buhay. Sa pagtatapos ng araw, halos maubos ang lahat ng kanyang paninda, isang bihirang pangyayari. Umuwi siya sa kanyang bahay na may malaking ngiti sa kanyang mukha, dala ang perang kinita na higit pa sa inaasahan. Habang naglalakad pa uwi, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na mayroon siya ngayon, ang gamitin ang mahiwagang basket sa pinakamabuti at pinakamakatarungang paraan. Sa gabing iyon, habang kumakain sila ng hapunan, ibinahagi niya sa kanyang mga anak ang magandang balita. Edward, Jenny, mukhang magkakaroon tayo ng kaunting ginhawa sa mga darating na araw, sabi niya, hindi maitago ang excitement sa kanyang boses. Nakakatuwa po iyan tay, sagot ni Jenny, pero sana tay, huwag po nating kalimutan yung mga aral na itinuro ninyo sa amin, na laging tumulong sa iba kapag may pagkakataon. Tama ka anak, at yun ang gagawin natin, sagot ni Mang Temyong, puno ng determinasyon at pagmamalaki. Dahil sa mahiwagang basket, si Mang Temyong ay naging isa sa mga pinakasikat na tindero sa palengke ng Pasay. Ang kanyang bagong pwesto ay mas malaki at nasa gitna, kaya't mas maraming mamimili ang naaakit sa kanyang pwesto. Isang umaga, habang maingat niyang inaayos ang mga nakahilerang sariwang gulay, mga kamatis na kumikinang sa pula, mga talong na kaaya-aya, at mga dahon ng kangkong na luntian, lumapit ang isang matandang babae, si Aling Mercy. Temyong, hindi ko talaga maintindihan kung paano mo napapanatiling ganito kasariwa ang iyong mga gulay. Parang kakapitas lang palagi, sabi niya habang pinipili ang ilang piraso ng okra. Ngumiti si Mang Temyong. Basta Aling Mercy, sikreto ng kalakal, pabirong tugon niya, hindi ipinapahayag ang tunay na pinagmulan ng kanyang kasaganahan. Ano man ang iyong sikreto, ituloy mo lang. Biyaya ito sa aming lahat dito, sabi ni Aling Mercy, habang binabalot ang mga napiling gulay. Sa di kalayuan, dalawang kabataang babae, mga regular na customer, ang nag-uusap habang namimili. Grabe, lagi talaga akong bumibili dito kay Mang Temyong. Nakakatuwa yung freshness ng veggies niya, parang hindi stressed ang plants, komento ng isa, sabay tawa. Hindi lang yun, ang bango pa ng mga dahon, parang laging bagong dilig, sagot ng kanyang kaibigan. Sa pagdinig sa mga papuring ito, nadama ni Mang Temyong ang isang mainit na pag-agos ng kasiyahan at pagmamalaki. Ngunit, kasabay nito ay ang paalala sa sarili na ang lahat ng ito'y may responsibilidad. Samantala sa bahay, nakaharap sa kanilang mga libro sina Edward at Jenny, na kapwa nag-aaral para sa paparating na mga pagsusulit. Sa pagitan ng kanilang pagre-review, napag-usapan nila ang tungkol sa biglaang pagbabago sa kanilang pamumuhay. Alam mo Edward, kahit papaano, hindi na tayo masyadong nag-aalala sa pera ngayon. Nakakatuwang isipin na hindi na tayo limitado sa mga kailangan natin, sabi ni Jenny habang nagbabasa ng kanyang mga notes. Tumango si Edward, oo nga, nakakabili na tayo ng mas maraming libro at resources para sa school. Pero sana, makatulong din tayo sa iba, tulad ng ginagawa ni tatay. Balang araw, kapag nakatapos na tayo, sigurado akong mas marami pa tayong magagawa, sagot ni Jenny, ngumiti sa kapatid bilang tanda ng pag-asa at determinasyon. Bumalik ang usapan sa kanilang ama, nakita mo ba kung paano nagbago ang buhay ni tatay mula nang magsimula siyang gumamit ng basket na yon? Parang biglang lumiwanag ang lahat para sa atin,
sabi ni Edward, habang iniisip ang pagbabagong dinulot ng mahiwagang basket. Tama ka, sagot ni Jenny. Pero palagi niyang sinasabi na gamitin natin ang biyaya sa mabuting paraan. Siguro, isa sa mga dapat nating gawin ay magplano kung paano natin maibabahagi ang swerte na ito. Tumango si Edward, isa yun sa mga plano ko. Pagka-graduate ko, gusto kong magtayo ng maliit na negosyo na makakatulong din sa mga nangangailangan, parang ginagawa ni tatay sa palengke. Samantala sa palengke, patuloy ang pagdagsa ng mga mamimili sa pwesto ni Mang Temyong. Napansin ito ni Mang Berto, isang kapwa tindero, na lumapit upang makipag-usap. Temyong, kahanga-hanga talaga ang paglago ng iyong negosyo. Maaari mo bang ituro sa akin ang iyong mga pamamaraan? Napangiti si Mang Temyong, alam niyang hindi niya maaaring ibunyag ang sikreto ng mahiwagang basket, ngunit may iba siyang maibabahagi. Mang Berto, ang pinakamahalaga sa negosyo ay ang pagiging tapat at maasikaso sa mga customer. Magbigay ka ng magandang serbisyo at produkto, at babalik sa'yo ang mga tao. Salamat Temyong. Napansin ko nga na hindi lang ang produkto mo ang maganda, kundi pati na rin ang pakikitungo mo sa mga tao. Kailangan kong matutunan yan, sagot ni Mang Berto, puno ng paghanga at pasasalamat. Habang papalubog ang araw, tinapos ni Mang Temyong ang kanyang araw sa palengke, at sa pag-uwi ay daladala niya hindi lamang ang mga kita ng araw, kundi pati na rin ang kasiyahan na maraming buhay ang kanyang natutulungan. Sa kanyang paglalakad pa uwi, iniisip niya ang mga susunod na hakbang, kung paano pa niya mapaparami ang biyayang ito, hindi lamang para sa kanyang pamilya kundi para sa buong komunidad. Sa bahay, sinalubong siya ng masasayang mukha ng kanyang mga anak, at sa hapagkainan, nagbahagi sila ng mga kwento at pangarap para sa hinaharap, isang pamilyang pinagbuklod hindi lang ng dugo, kundi ng mga pangarap para sa isa't isa at sa kanilang komunidad. Habang unti-unting umuunlad ang negosyo ni Mang Temyong, hindi rin maiwasan ang pag-usbong ng inggit at pagdududa mula sa kanyang mga kapwa tindero sa palengke. Ang biglaang pag-asenso niya, ang pagkakaroon ng mas malaking pwesto, ang pagpapaayos ng kanyang bahay, at ang pagbili ng isang segunda manong pick-up para sa paghahatid ng mga paninda, ay nagsilbing mitya ng usap-usapan sa paligid. Isang umaga, habang nagkakape sa isang sulok ng palengke, ang grupo ng mga tindera ay hindi napigilan ang pag-usapan si Mang Temyong. Napansin niyo ba na ang bilis ng paglago ng negosyo ni Temyong? Parang kahapon lang, kasama lang natin siyang naghihikahos, ngayon parang hari na siya ng palengke. Puna ni Aling Tonya, isang tindera ng isda, ang tono ay halo ng paghanga at pagtataka. Oo nga, at tingnan mo yung bahay niya, ang laki ng pinagbago. May pick-up pa. Hindi kaya may milagro siyang ginagawa, dugtong naman ni Aling Nena, na may bahid ng pagdududa sa kanyang boses. Sumang-ayon si Aling Rosa, mahirap man isipin, pero baka may itinatagong sikreto yang si Temyong. Hindi naman basta-basta umuunlad ang negosyo, lalo na sa ganitong kahirap na panahon. Sa kabilang banda, si Mang Temyong, na abala sa pag-aayos ng kanyang mga gulay sa bagong pick-up, ay walang kaalam-alam sa mga chismis. Kasama niya si Edward, ang kanyang anak, na tumutulong sa pagkarga ng mga paninda. Tay, napansin ko pong mas marami tayong kinikita ngayon. Ang laki ng tulong ng pick-up sa atin, komento ni Edward habang maingat na inilalagay ang mga sako ng kamatis. Ngumiti si Mang Temyong, oo anak, malaking tulong nga ito. Pero tandaan mo, may mga bagay tayong dapat panatilihing sikreto, lalo na yung tungkol sa basket. Hindi lahat ng tao ay maiintindihan o matutuwa sa biyayang natanggap natin. Nakikinig si Edward at tumango, naiintindihan ko po tay. Sikreto po natin ito. Habang patuloy sila sa pag-aayos, hindi nila napansin na may ilang matang mapanuri ang nakatingin sa kanila mula sa di kalayuan. Si Mang Berto, isang matandang tindero at kaibigan ni Mang Temyong, ay lumapit na may bahagyang pag-aalala. Temyong, mag-ingat ka sa mga kinikilos mo. Napapansin na ng iba ang biglaan mong pag-asenso. Baka may magtangkapang manghimasok o maghinala ng hindi maganda, paalala niya sa kaibigan. Nagpasalamat si Mang Temyong, salamat Berto. Tama ka, kailangan nating maging maingat. Mahirap na kung may mga taong mag-isip ng kung ano-ano. Nagpatuloy ang araw sa palengke na may halong damdamin ng paghanga, inggit, at pagdududa mula sa iba, habang si Mang Temyong at ang kanyang pamilya ay patuloy na nagsusumikap na balansehin ang kanilang pribadong biyaya sa pang-araw-araw na hamon ng buhay.
Sa paglaganap ng inggit at pagdududa, ilang tindero sa palengke ang nagpasyang ilihim ang kanilang nararamdamang inggit kay Mang Temyong, sa pamamagitan ng pagpapakalat ng maling impormasyon. Isang hapon, habang masiglang nagbebenta si Mang Temyong, si Aling Nena at Mang Freddy ay nag-uusap sa isang sulok. Talaga lang ha, parang hindi naman natural yung pagkasariwa ng mga gulay ni Temyong. Baka may milagro siyang ginagawa, bulong ni Mang Freddy, ang tono ay puno ng hinala. Oo nga Freddy, nakakapagtaka. Sa tingin ko baka nilalagyan niya ng formalin yung mga gulay para tumagal at maging kaakit-akit sa mga mamimili, sagot ni Aling Nena, na parang may biglang naisip na plano. Formalin, grabe naman yun. Pero kung totoo yan, kailangan malaman ito ng lahat. Hindi tama yun para sa mga bumibili, sagot ni Mang Freddy, kunwari ay nag-aalala sa kaligtasan ng mga mamimili. Nagkasundo sila na ipakalat ang balitang ito sa palengke. Hindi nagtagal, kumalat na nga ang usap-usapan. Isang araw, habang abala si Mang Temyong sa pag-aayos ng kanyang mga paninda, lumapit si Aling Celia, isa sa mga matagal na niyang kakilala sa palengke. Temyong, may naririnig ako na hindi magandang balita. Sabi nila nilalagyan mo daw ng formalin ang mga gulay mo. Hindi ko alam kung totoo ito, pero alam mo naman dito sa palengke, mabilis kumalat ang balita, ani Aling Celia, halatang nag-aalala. Nagulat si Mang Temyong, ha? Formalin. Aling Celia, hindi ko magagawa yan. Alam nyo naman po na ang tanging hangad ko ay magtinda ng malinis at masustansyang gulay para sa lahat. Alam ko Temyong, pero baka kailangan mong linawin ito sa iba. Baka masira ang magandang pangalan mo dito sa palengke, payo ni Aling Celia. Nagpa siya si Mang Temyong naklaruhin ang tsismis. Kinagabihan, sa pagtatapos ng bentahan, tinipon niya ang mga kapwa tindero para klaruhin ang mga maling akusasyon. Mga kaibigan, narinig ko po ang mga usap-usapan, at nais kong linawin na hindi totoo ang mga tsismis. Ang aking mga gulay ay sariwa dahil sa pagsisikap at pag-aalaga, wala po akong kemikal na ginagamit sa mga ito. Kung may agam-agam kayo, handa akong patunayan ito sa inyo, mahinahon na paliwanag ni Mang Temyong. Sa kanyang pagpapaliwanag, halos lahat ay nakinig. Ngunit ang ilan, tulad ni Mang Freddy at Aling Nena, ay nanatiling tahimik, puno ng pag-aalinlangan. Sa kanyang pag-uwi, bagamat nakapagpaliwanag si Mang Temyong, nadama niya ang bigat sa kanyang dibdib. Nalulungkot siya na ang kanyang tagumpay ay nagdulot ng hindi pagkakaintindihan at selos sa kanyang mga kapwa. Ngunit nanatili siyang matatag sa kanyang prinsipyo na manatiling tapat at mabuti sa kanyang hanap buhay. Sa gitna ng lumalalang tsismis sa palengke, muling nagpakita si Paglingap, ang duwende, kay Mang Temyong isang gabing tahimik at malamig. Sa kanilang munting sala, lumitaw si Paglingap mula sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Mang Temyong, nabalitaan ko ang mga maling akusasyon laban sa iyo, panimula ni Paglingap, ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi ko alam ang gagawin ko, Paglingap. Malinis ang konsensya ko, pero paano ko mapapatunayan yun sa kanila? Tugon ni Mang Temyong, ang mukha'y larawan ng pag-aalala. May naisip akong paraan, sabi ni Paglingap, naglalaro ang isang ngiti sa kanyang labi. Kailangan nating patunayan sa harap ng lahat na walang formalin sa iyong mga gulay. Mag-imbita tayo ng isang chemist mula sa lokal na universidad para magsagawa ng pagsusuri sa harap ng mga tao sa palengke. Magandang ideya yan, Paglingap. Pero saan ako hahanap ng chemist na papayag dito? Tanong ni Mang Temyong, bahagyang nabuhayan ng loob ngunit nag-aalala pa rin. Ako na ang bahala doon. Magtiwala ka lang Mang Temyong, tugon ni Paglingap, bago siya naglaho na parang bula. Kinaumagahan, nagising si Mang Temyong na may bagong pag-asa. Sinabi niya sa kanyang mga anak, kay Edward at Jenny ang plano. Kapwa sila nagpahayag ng suporta at excitement sa ideyang ito. Tay, kung kailangan mo ng tulong sa paghahanda o sa pag-iimbita, nandito lang kami, sabi ni Edward, habang si Jenny ay sumang-ayon din. Magandang ideya yan Tay. Makikita ng lahat ang katotohanan, dagdag ni Jenny. Sa araw ng demonstrasyon, maaga pa lang ay abala na ang buong pamilya sa paghahanda. Ang chemist na inimbitahan ni Paglingap, si Dr. Luna, isang respetadong dalubhasa mula sa lokal na universidad, ay dumating sa takdang oras, dala ang kanyang mga kagamitan para sa pagsusuri. Nagsimula ang demonstrasyon sa harap ng mga mausisang tindero at mamimili.
Inilatag ni Mang Temyong ang kanyang mga gulay habang ipinapaliwanag ni Dr. Luna ang proseso ng pagsusuri sa publiko. Hahatiin natin ang mga sample ng gulay at susubukan natin kung may presensya ng formalin o anumang hindi nararapat na kemikal, paliwanag ni Dr. Luna, habang maingat na sinisimulan ang proseso ng testing. Habang naghihintay sa resulta, hindi mapakali si Mang Temyong, ngunit pinipilit niyang maging mahinahon. Ang kanyang mga anak ay katabi niya, hawak ang kanyang mga kamay bilang suporta. Sa wakas, lumabas ang resulta ng pagsusuri. Malakas na inanunsyo ni Dr. Luna, na walang formalin o anumang ipinagbabawal na kemikal sa mga gulay ni Mang Temyong. Ang kanyang mga paninda ay ligtas at natural. Napaluha si Mang Temyong sa tuwa at ginhawa. Ang mga tao sa palengke ay nagpalakpakan, ang ilan ay lumapit pa para humingi ng paumanhin sa pagdududa. Sa araw na iyon, hindi lamang naibalik ang magandang pangalan ni Mang Temyong, kundi lalo pa siyang hinangaan sa kanyang katapatan at dedikasyon sa kanyang hanap buhay. Si Paglingap, bagamat hindi nakikita ng mga tao, ay nakangiti mula sa isang sulok, masaya sa muling pagkakabawi ng tiwala sa kanyang kaibigan. Matapos ang matagumpay na demonstrasyon na nagpatunay sa kawalang bisa ng mga tsismis laban kay Mang Temyong, ang atmosfera sa palengke ay nagbago. Ang mga araw na puno ng tsismis at pagdududa ay unti-unting napalitan ng pagkakaisa at pag-unawa. Isang umaga, habang maagang nag-aayos si Mang Temyong ng kanyang mga paninda, lumapit si Aling Nena, isa sa mga nagpakalat ng tsismis. Dala ang isang basket ng prutas bilang handog, siya ay may bakas ng pag-aalala at pagsisisi sa kanyang mukha. Mang Temyong, maaari ba tayong mag-usap sandali? Mahina niyang tanong, ang kanyang mga matay umiiwas sa kahihiyan. Tumango si Mang Temyong, gustong samantalahin ang pagkakataon upang magturo ng mahalagang aral. Siyempre Aling Nena, ano po ang maipaglilingkod ko? Temyong, humihingi ako ng tawad sa nagawa kong mali. Hindi ko sana dapat pinakalat yung mga maling balita tungkol sa inyo. Napakalaki ng aking pagkakamali, pag-amin ni Aling Nena, inilapag ang basket sa tabi ng kanyang mga paa. Aling Nena, salamat sa inyong pagiging tapat. Lahat tayo ay nagkakamali, pero ang mahalaga ay natututo tayo mula rito, sagot ni Mang Temyong, ang kanyang boses ay puno ng pag-unawa at kapatawaran. Tinatanggap ko ang inyong paumanhin, at sana'y magsilbi itong aral hindi lang sa inyo kundi sa atin lahat dito. Napaluha si Aling Nena, maraming salamat Temyong. Pangako, hindi na mauulit ang ganitong bagay. Hindi nagtagal, lumapit din si Mang Freddy, na isa ring nagpakalat ng tsismis. Temyong, pasensya ka na rin sa akin. Nadala ako ng inggit at hindi ko napigilan ang aking dila. Aniya, ang tono ay nahihiya. Tanggap ko rin ang inyong paghingi ng tawad, Mang Freddy. Ang importante ngayon ay matuto tayong lahat na magtulungan bilang isang komunidad. Mas marami tayong magagawa kung tayo'y magkakaisa, paliwanag ni Mang Temyong. Nagtipon ng iba pang mga tindero at tindera, na antig sa nangyaring pagbabalik loob. Sa inspirasyon ni Mang Temyong, nagkaroon ng isang munting pagpupulong sa palengke. Mga kasama, mahalagang maunawaan natin ang halaga ng pagtutulungan at pagiging tapat sa isa't isa. Hindi lang negosyo ang pinapatakbo natin dito, binubuo natin ang isang komunidad na dapat mag-alaga at magtulungan, paalala ni Mang Temyong, habang nakikinig ang lahat. Kung may problema o pagdududa, mas mabuting harapin natin ito ng magkasama kaysa magkalat ng hindi beripikadong impormasyon. Sa huli, ang katotohanan din ang magpapalaya sa atin mula sa mga paninirang tsismis at hinala, dagdag pa niya. Ang mga salitang iyon ni Mang Temyong ay nagdulot ng malalim na pagmumuni-muni sa bawat isa. Ang dating tensyon ay napalitan ng bagong pag-asa at determinasyon na magtulungan para sa ikabubuti ng lahat. Sa pagtatapos ng araw, ang palengke ay hindi lamang isang lugar ng kalakalan kundi naging simbolo rin ng pagkakaisa at respeto, mga aral na dala ng karanasan at kabutihan ni Mang Temyong. Sa patuloy na paglago ng kanyang negosyo, pinagpatuloy rin ni Mang Temyong ang pagbabahagi ng kanyang biyaya sa komunidad. Isang araw, habang nagtitinda siya sa palengke, napansin niya ang isang batang lalaki na nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Marumi ang suot at halatang gutom. "Halika iho, gusto mo ba ng prutas?" tawag ni Mang Temyong sa bata. Nag-aatubili itong lumapit. "Po, wala po akong perang pambili," mahina nitong sabi, nakayuko at hindi makatingin ng diretso.
Ngumiti si Mang Temyong, hindi mo kailangang magbayad. Ito, kumuha ka ng kahit ano na gusto mo. Nagningning ang mga mata ng bata. Talaga po, maraming salamat po, sabi nito bago masiglang kumuha ng ilang piraso ng prutas. Habang pinagmamasdan ang bata na masayang kumakain sa isang tabi, naramdaman ni Mang Temyong ang isang mainit na pakiramdam sa kanyang puso. Marami pa pala ang nangangailangan, bulong niya sa sarili. Kailangang may gawin ako upang mas marami pa ang matulungan. Kinagabihan, habang kumakain sila ng hapunan, ibinahagi niya sa kanyang mga anak ang kanyang plano. Mga anak, may nais akong pag-usapan, panimula ni Mang Temyong, seryoso ang mukha ngunit may bakas ng pag-asa sa mga mata. Ano po iyon tay? Tanong ni Jenny. Nais kong magtayo ng isang karinderya para sa mga mahihirap. Isang lugar kung saan maaaring kumain ng sinuman, kahit walang pambayad, sabi ni Mang Temyong. Napatingin si Edward sa kanyang ama. Tay, napakagandang ideya niyan. Paano natin sisimulan? Oo nga po tay, dagdag ni Jenny, anong maitutulong namin? Ngumiti si Mang Temyong, nakaramdam ng kasiyahan sa suporta ng kanyang mga anak. Salamat mga anak, kailangan ko ang tulong ninyo sa pag-aayos at pamamahala nito. Gusto kong maging espesyal ang lugar na ito, hindi lamang para sa pagkain, kundi pati na rin sa pagbibigay ng pag-asa. Handa kaming tumulong tay, sabi ni Edward. Maaari akong mag-asikaso sa pagbili ng mga kailangan at pagko-coordinate sa mga suppliers. Ako naman po ay tutulong sa pagde-design ng lugar at pagsisiguro na magiging maayos ang daloy ng serbisyo, ani Jenny, puno ng excitement. Naramdaman ni Mang Temyong ang pagmamalaki sa kanyang mga anak. Napakapalad ko sa kanila, isip niya. Salamat mga anak, alam kong magiging matagumpay tayo dahil sa inyo. Sa mga sumunod na araw, naging abala ang mag-anak sa paghahanda ng lugar para sa kusina. Nakatulong din ang ilang kapwa tindero na nagboluntaryo ng kanilang oras at kagamitan. Isang umaga, lumapit si Aling Celia kay Mang Temyong habang nag-aayos sila ng mga mesa. Temyong, balita ko ay nagtatayo ka ng karinderya para sa mga nangangailangan. Napakabuti mo talaga, sabi niya, may ngiti sa kanyang mukha. Salamat Celia, alam mo naman, gusto ko lang ibalik ang biyayang natatanggap ko, sagot ni Mang Temyong, habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Kung may maitutulong ako, huwag kang mag-atubiling magsabi, alok ni Aling Celia. Naku Celia, malaking tulong ang presensya mo. Maaari mo bang tulungan si Jenny sa pag-aayos ng kusina? Tanong ni Mang Temyong. Oo naman Temyong, masiglang tugon ni Aling Celia. Masaya akong maging bahagi nito. Habang abala sila sa paghahanda, napansin ni Edward na tila malalim ang iniisip ng kanyang ama. Tay, may problema po ba? Tanong niya, lumapit at inilagay ang kamay sa balikat ng ama. Wala naman, anak. Iniisip ko lang kung magiging matagumpay ang proyektong ito. Sana ay makatulong tayo sa marami, sagot ni Mang Temyong, ang tingin ay nakatuon sa malayo. Tay, sigurado akong maraming matutuwa at makikinabang dito. Nandito kami para suportahan ka, sabi ni Jenny, humawak sa kamay ng kanyang ama. Ngumiti si Mang Temyong, naramdaman ang init ng pagmamahal mula sa kanyang mga anak. Salamat mga anak, hindi ko magagawa ito nang wala kayo. Dumating ang araw ng pagbubukas. Nagtipon ang mga tao sa harap ng bagong karinderya. May halong kaba at excitement ang nararamdaman ni Mang Temyong. Ito na iyon, sabi niya sa sarili. Sana ay maging maayos ang lahat. Mga kababayan, malugod ko po kayong inaanyayahan sa ating munting karinderya. Naway magsilbi itong lugar ng pagkakaisa at pagtutulungan, pahayag ni Mang Temyong sa harap ng madla, ang boses ay puno ng emosyon. Isa-isa nang pumasok ang mga tao, at nagsimula ang paghain ng masasarap at masustansyang pagkain. Nakita ni Mang Temyong ang ngiti sa mga mukha ng mga bata at matatanda na matagal nang hindi nakakain ng maayos. Ang kanilang kasiyahan ay nagbigay ng ginhawa sa kanyang puso. Lumapit ang isang matandang lalaki na may tungkod. Temyong, napakalaking tulong nito sa amin. Maraming salamat talaga, pagpalain ka pa sana ng may kapal, sabi niya, halos maluha-luha sa tuwa. Masaya ako na makatulong tatay. Basta po, kung may kailangan kayo, nandito lang kami, tugon ni Mang Temyong, marahan na tinapik ang balikat ng matanda. Habang pinagmamasdan ang masayang kaganapan, naramdaman ni Mang Temyong ang paglapit ni Paglingap, ang duwende, sa kanyang tabi.
Temyong, ipinagmamalaki kita, sabi ni Paglingap, nakangiti at nakatingin sa mga taong masaya. Paglingap, salamat sa lahat ng tulong mo. Hindi ko magagawa ito kung wala ang mahiwagang basket, sagot ni Mang Temyong, puno ng pasasalamat. Ang tunay na mahika ay nasa puso mo. Ang basket ay kasangkapan lamang. Magpatuloy kang maging mabuti, at lalo pang dadagsa ang biyaya, sabi ni Paglingap bago muling naglaho sa gitna ng mga tao. Sa pagtatapos ng araw, pagod man ngunit napuno ng kasiyahan ang mag-anak. Tay, naging matagumpay ang pagbubukas. Marami tayong natulungan, sabi ni Edward, habang nagsasara ng mga bintana. Oo nga po tay, nakakataba ng puso, dagdag ni Jenny, bitbit ang ilang natitirang kagamitan. Salamat mga anak, ito ang simula ng mas marami pang magandang bagay, sabi ni Mang Temyong, yakap-yakap ang kanyang mga anak. Sa gabing iyon, natulog si Mang Temyong nang may ngiti sa kanyang mukha, alam niyang nagawa niya ang tama. Ang karinderya ay hindi lamang lugar ng kainan kundi simbolo ng pag-asa at pagmamahal sa kapwa. Sa pagtatapos ng kwento, ang buhay ni Mang Temyong ay naging halimbawa ng tagumpay na bunga ng sipag, tiyaga, at kabutihan. Ang kanyang negosyo ay patuloy na umunlad, at ngayon ay nagmamay-ari na siya ng isang malaki at tanyag na tindahan ng gulay at prutas sa Pasay. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamalaking tagumpay niya ay ang pagtatapos sa kolehiyo ng kanyang mga anak na sina Edward at Jenny. Isang mainit na araw ng Marso, nagtipon-tipon ang mga tao sa malawak na auditorium ng universidad para sa graduation ceremony. Suot ang kanyang maayos na barong Tagalog, si Mang Temyong ay nakaupo sa gitna ng mga magulang, ang puso ay puno ng saya at kaba. Sa kanyang tabi ay si Aling Celia at ilang mga kaibigan mula sa palengke, na dumalo upang magbigay suporta. Habang tinatawag ang mga pangalan ng mga nagsipagtapos, hindi mapigilan ni Mang Temyong ang mapaluha nang marinig ang pangalan ni Edward. Edward Santos, cum laude, Bachelor of Science in Agriculture, anunsyo ng tagapagsalita. Tumayo si Edward, matikas at nakangiti, habang tinatanggap ang kanyang diploma. Sumunod naman ang pangalan ni Jenny. Jennifer Santos, magna cum laude, Bachelor of Science in Business Administration. Nagpalakpakan ng mga tao, at si Mang Temyong ay tumayo upang mas malinaw na makita ang kanyang anak na babae. Napakagaling ng mga anak ko, bulong niya sa sarili, ang mga mata ay kumikinang sa luha ng kagalakan. Matapos ang seremonya, nagkita-kita sila sa labas ng auditorium. Tay, para sa inyo po ito, sabi ni Jenny, iniaabot ang kanyang medalya sa ama. Hindi anak, para sa inyo yan. Kayo ang nagsumikap, tugon ni Mang Temyong, niyakap ang kanyang mga anak. Napakalaki ng pasasalamat ko sa inyo. Pinatunayan nyo na ang lahat ng pagsisikap natin ay sulit. Lumapit si Edward, Tay, balak naming tulungan kayo sa negosyo. Gamit ang natutunan namin sa kolehiyo, mas mapapaunlad pa natin ang ating tindahan at mas marami pa tayong matutulungan. Oo nga po tay, dagdag ni Jenny. Gusto rin naming palawakin ang ating karinderya para sa mahihirap, at magtayo ng mga programa para sa edukasyon ng mga batang kapuspalad. Napangiti si Mang Temyong, ang puso ay nag-uumapaw sa pagmamalaki. Mga anak, wala na akong hihilingin pa. Ang inyong mga plano ay tugma sa pangarap ko para sa ating komunidad. Sama-sama nating isasakatuparan ito. Habang naglalakad sila pauwi, sinalubong sila ng mga kapitbahay at kaibigan na naghanda ng isang sorpresa, isang salo-salo sa kanilang tahanan. Ang buong komunidad ay nagtipon upang ipagdiwang ang tagumpay ng pamilya ni Mang Temyong. Temyong, ang layo na ng narating mo, sabi ni Mang Berto, habang sila ay nagkakainan. Simula nang ibinahagi mo sa amin ang iyong kabutihan, nagbago ang buhay namin. Salamat sa inspirasyon mo. Tama si Berto, dagdag ni Aling Nena. Dati, kanya-kanya tayo. Ngayon, nagtutulungan na tayo at mas maunlad ang ating pamumuhay. Nagsalita si Mang Temyong, hindi ko nagawa ito ng mag-isa. Ang tagumpay na ito ay dahil sa pagtutulungan nating lahat. Nais kong magpasalamat sa inyo dahil tinanggap ninyo ako at ang aking mga ideya. Sa gabing iyon, habang nagpapahinga si Mang Temyong sa kanyang balcony, dumating si Paglingap, ang kaibigan niyang duwende. Temyong, nakita ko ang lahat ng nangyari. Ipinagmamalaki kita talaga, sabi ni Paglingap, lumitaw mula sa liwanag ng buwan. Paglingap, maraming salamat sa lahat ng tulong mo.
Kung hindi dahil sa iyo at sa mahiwagang basket, hindi ko mararating ito, tugon ni Mang Temyong, puno ng pasasalamat. Ang basket ay isang kasangkapan lamang. Ang tunay na mahika ay nasa puso mo, ang iyong kabutihan at pagmamalasakit sa kapwa. Ipagpatuloy mo ang iyong nasimulan, paliwanag ni Paglingap. Tumango si Mang Temyong. Pangako Paglingap, hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Patuloy akong magsisilbi sa mga nangangailangan. At sa isang iglap, naglaho si Paglingap, iniwan si Mang Temyong na puno ng inspirasyon at determinasyon. Sa mga sumunod na taon, ang negosyo ni Mang Temyong ay lalo pang lumago. Ang kanyang mga anak ay naging katuwang niya sa pagpapalago ng kanilang mga proyekto para sa kapwa. Nagtayo sila ng mga scholarship para sa mga kabataang gustong mag-aral, nagpagawa ng mga silid-aklatan, at naglunsad ng mga programang pangkalusugan. Ang kwento ni Mang Temyong ay kumalat hindi lamang sa Pasay kundi sa iba't ibang bahagi ng bansa. Siya ay naging simbolo ng pag-asa at patunay na ang kabutihan, kapag ipinunla, ay magbubunga ng walang hanggang biyaya.